Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 20, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong napakagaling na abogado, hindi po naman may kakailayan mga tol sapagkat itong si Harry Roque ay nakilala bilang isang abogado na lumalaban po para po sa karapatang pantao. Yan po talaga ang tumatak sa pangalang Roque sa mga nakalipas na taon, except nung siya po ay napunta na sa panig ng mga Duterte. Ito kasing si Harry Roque, in fact, kinikilala pa nga po ito na international lawyer eh. Isa po ito sa mga accredited lawyers ng International Criminal Court. Kaya kung ang pagbabasihan po natin kagalingan niya bilang abogado, kahit galit po tayo sa kanya, naiinis sa kanya, hindi po natin yan maikakaila. Pero iba na po ang sitwasyon ngayon sapagkat ang kanyang pagiging abogado ginamit di umano niya sa pagmamalabis sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya nga po ang nakalagay sa ating thumbnail, from human rights lawyer to land grabber. Kasi may mga aligasyon po sa kanya na siya po ay nag-land grab kasama po ng kanyang asawa at iba pang personalidad diyan po sa probinsya ng Bataan. Kawawa naman po yung mga magsasaka na inagawan po ng lupa. Biruin nyo, sinasabi po ng ilan sa kanila, hindi pa nga kami tapos maghulog, paano naming maibebenta? Ito po yung mga lupang inaward pa sa kanila ng gobyerno para po sana pagsakahan nila. Pero di umano'y niland grab nitong si Harry Roque. At ito pong mga pahayag ni Attorney Raymond Palad, ang tumatayong abogado nitong si Ramil Madriaga, kung saan ang uli ang tumulong sa mga magsasaka para po kasuhan si Harry Roque, hindi na po ito actually bago po sa kaalaman po natin eh. Kung kayo po'y nakapalo kay Pebbles Talaquera, matagal niya na po itong isiniwalat sa kanyang mga pages. Ang problema, hindi po ito masyadong napapansin ng publiko at ng mainstream media. Kaya nung lumabas itong si Ramil Madriaga, saka na talaga pumutok ang mga impormasyon po na ito. May nagke-credit grabbing dito po sa impormasyon na yan, si Ramon Tulfo, no? Inaako niya na ayon daw po sa kanyang Tweety Birds, kung hindi pa daw po siya naglabas ng mga impormasyon ay hindi pa raw po mapag-uusapan ng mga bagay-bagay na ito. Pero alam niyo mga tol, isang pang-aangkin po yon na hindi naman po talaga nagmula sa kanya. Yung mga sinasabi ni Ramon Tulfo patungkol po dito, lahat po yan nanggaling na kay Pebbles Talaquera. Kaya ibigay po natin kung kanino po nararapat ang credit. Maraming salamat sa matapang na pagpapasabog ng mga impormasyon, Pebbles Talaquera. At sana lagi kang mapag-ingatan ng ating Diyos para yung mga advokasya mo, yung mga pagnanais mong makatulong sa ating kapwa Pilipino ay magpatuloy. Balikan natin itong si Harry Roque. Ito na nga po, inaakusahan po siya ng land grabbing, kaya po ang mga magsasaka pong ito sa tulong ni Ramil Madriaga ay nagsampa po ng reklamo sa ombudsman. Ang problema noong 2023, nung sinampa po nila ang reklamo na ito sa ombudsman, tinulugan po ito ng noon ay ombudsman na si Samuel Martires, hindi po ito pinapansin. Salamat na lamang po sa ngayon, may bago po tayong ombudsman sa katauhan ni Boyong Remulla at gumugulong na po ang aksyon ng ombudsman kaugnay po nito na mapapakinggan po natin mamaya sa press conference nito pong si Attorney Palad nitong nakaraang araw. Ito kasing sitwasyon na ito mga tol ang sinasabing naging dahilan kung bakit nakulong si Ramil Madriaga sa ikalawang pagkakataon. Una kasi nakasuhan po ito ng kidnapping pero na-acquit po ito sa Korte Suprema at nung siya po ay namumuhay na bilang pag-exercise ng kanyang profesyon, security professional po kasi ito and intelligence civilian agent ng ating iba't ibang ahensya ng gobyerno, National Security Council, Intelligence, ISAF, ang ating National Bureau of Investigation, as he claimed, nag-work daw po siya dyan as civilian agent, particular panahon ng Duterte administration. At dahil nga po sa pagtulong niya, nakasuhan si Harry Roque na ngayon parang ikinagalit din
nito pong mga Duterte. Kasi ang sinasabi nga po dito ni Sara Duterte ayon po sa mga pahayag ng abogado niya na kinuwento naman ni Ramil Madriaga, pagka kinasuhan mo daw po si Harry Roque, parang kinasuhan mo na rin ang mga Duterte. At doon, makikita po natin na pinahalagahan talaga ni Sara Duterte si Harry Roque. Ang tanong, bakit kaya ganun ang pagpapahalaga ni Sara Duterte o ng mga Duterte kay Harry Roque? Kasi may mga chismis po at mga impormasyon, reklamo. No? Dalawa yan chismis at yung reklamo sa ombudsman na ang punot dulo rin po nito ay ang pogo at saka illegal na droga na ngayon ibinibintang din po sa mga Duterte. O para hindi na ako masyadong magpakahaba pa sa mga sinasabi ko dito, reaksyonan po natin ito pong naging press conference ni Atty. Palad nitong nakaraang araw. Pakinggan at reaksyonan po natin. Good morning po sa lahat na nagpunta rito. Salamat po sa oras na binigay ninyo. Ako po nagre-represent kay Ramil Madriaga, especially when nilabas namin yung kanyang notarized affidavit dated November 29, 2025, na naglalaman ng iba't ibang mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente, laban kay Atty. Harry Roque, pogo money, yung delivery, pick-up ng pera sa iba't ibang location, and yung isang issue na matagal ng hinahanapan ng kasagutan yung tungkol sa magnetic lifter na na-discover na may traces ng mga shabu. So, sa ngayon po ay nakakulong si Ramil Madriaga sa Annex 2 at nililitis ang kanyang kidnapping case. Paalala ko lang mga tol, hindi porket pumapabor sa atin ang pahayag ni Ramil Madriaga, dapat po natin paniwalaan ito, ika nga nila, hook, line, and sinker. Ibig sabihin, para bang ito ay gospel truth na, no? Wag nating ituring ganon ang affidavit ni Ramil Madriaga. Kasi kung ganon ang gagawin po natin, wala po tayong pinagkaiba sa mga Duterte supporters na nung nagsalita itong si Saldico, gospel truth na kagad sa kanilang sinasabi ni Saldico. Ang sa atin lamang, although biased tayo, syempre, pabor tayo kay Ramil Madriaga, magandang simula po ito para sa isang maayos na investigasyon and eventually kung ito po'y aakyat sa korte, mapagtanggol na rin ni Sara Duterte at ng kung sino pang mga sinangkot ni Ramil Madriaga ang kanilang mga sarili sa mga aligasyon na kanyang sinasabi. Kasi hindi naman pwedeng ito ay mananatili lang din sa harapan ng publiko. At sa katunayan, meron na rin pong sulat itong si Atty. Palad sa Office of the Ombudsman kaugnay ng affidavit na yan na sila po'y humihingi ng investigasyon para po sa mga impormasyon na isiniwalat nitong si Ramil Madriaga. At sa kabila pang dako, ang House of Representatives malamang sa pangunguna ni Congressman Benny Abante ay muling bubuuin ang Quadcom. We are hoping na matuloy po yan at ipagpapatuloy po ang pagtinig kaugnay po ng mga issue na tinalakay sa nakalipas po na Quadcom noong 19th Congress. At sinasabi na kapag magpatuloy po ang hearing na yan in aid of legislation, isa po sa mga magiging resource person, ito pong nakakulong sa Manila City Jail, diyan na si Ramil Madriaga. Nung sumulat na rin po kami sa Ombudsman noong December 16, 2025 asking them to conduct further investigation and fact-finding. Kinakailangan magpadala sila ng mga investigador sa loob ng BJMP as matutuwa po si Caramel. And as we speak on the way na rin po yung aking staff para magpa-receive ng letter sa NBI asking them to request the court to conduct forensic examination sa 3 mobile phones ni Ramil Madriaga na nasa custody ng RTC 21 Manila. What's the status of the cases right now? And then Nung mga 2 days ago po, nag-request sa akin si Miss Maan Macapagal na kung pwedeng ma-interview niya si Ramil Madriaga. Ang sabi ko hindi pwede dahil bawal magpasok kahit camera doon. So ang ginawa niya, yung old school way of interviewing, nagpadala po siya ng questionnaires. In-email niya po sa akin, we printed it, dinala sa jail, and kagabi ho, naibalik na sa amin yung sagot ni Caramel doon sa mga tanong ni Miss Maan Macapagal. So lumabas na rin po ito. So I asked her permission na i-discuss ko yung ibang bagay na to
dahil po ito sulat kamay ni Mr. Ramil Madriaga. Ang Ito na po yung old school interview, ika nga. Nagpadala po ng question yung reporter na si Maan Macapagal, true lawyer, Attorney Palad, kay Ramil Madriaga. At ito na po yung mga kasagutan. Pakinggan natin patuloy. Napakahalaga po kasi nito, pero pinapaalalahanan ko kayo, hindi porket sinabi ni Ramil Madriaga ay makatotohanan na kagad. school po ng interview ng tanong-sagot. So dito kinukumpirma ni Caramel na 2 beses siyang binisita ni VP Sara. Yung isa ho, late night na ng gabi. At yung ibang bisita naman po ay yung mga staff niya na nagpunta doon sa PJMP. Positive po ito. We have other sources ho na nag-confirm na talagang binibisita ni Caramel, ni VP Sara si Caramel. Yan. Napakahalaga po ng issue na ito. Kasi ito po ay isang usapin hindi lamang kay Sara Duterte kung hindi sa panuntunan na pinapatupad po ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang BJMP po ay nasa ilalim ng DILG kaya basically sakop po yan ng kapangyarihan ni Secretary John B. Remulla. At tayo po ay nananawagan kay Secretary Remulla. Alam po natin na so much na too busy po siya. Pero sana wag pong maisang tabi yung mga ganitong issue na may mga pagkakataon na ang isang detainee binibisita sa 10 oras ng gabi. Hindi po yun tama. Sapagkat sa ating pagkakaalam, ang maaari lamang bumisita ng mga alanganing oras ay ang mismong abogado ng mga nakakulong po dyan or in some rare cases, yung kanyang doktor. Pero bihirang-bihira talaga yun dahil ang gagawin lang naman ng custodial facility or detention center dyan is dadalhin yan sa pinakamalapit na hospital kung talagang emergency ang case. In short mga tol, not even the relatives of the detainee ay pinapahintulutang bumisita sa 10 oras po ng gabi. Exempted po ba dito ang Vice Presidente? Yun ang isa sa malaking katanungan ngayon na dapat pong sagutin ng BJMP. At kung yan ay hindi totoo, siguro sila na rin ang magpaliwanag. Pero madali naman pong malaman kung yan po ay hindi totoo sapagkat sa bawat pagbisita, sa bawat pagpunta ng sino man, nagkakaroon na po ito ng pag-iwan ng kanilang mga bakas. Hindi na po makaluma ang panahon ngayon. Pagpasok mo pa lamang po ng Camp Bagong Diwa diyan po sa Bicutan, Taguig City, tad-tad na po ng CCTV cameras dahil kampo po iyan ng ng National Capital Region Police Office or NCRPO. Diyan po naka-house ang annex ng Manila City Jail. And syempre doon mismo sa Manila City Jail, may mga CCTVs din po doon. And very impossible naman na significant ang personality, VIP, ang pupunta tapos hindi mo man lang maire-record. And that was Sara Duterte. Kaya kinakailangan po talagang mabigyan ng atensyon ng ating DILG ang issue na ito para kung sakali magkaroon ng kaukulang administrative penalty or liability para po sa mga taong nagpahintulot na ang Vice Presidenta bumisita ng 10 oras ng gabi kay Ramil Madriaga. Yung last visit ko po doon, nung visit ko po ng October 18, may nakamonitor din po kada darating ako doon. Kasi hindi mo basta pwedeng makausap si Caramel nang hindi alam ng warden. The next day, October 19, bumisita si VP Sara doon gabi. Then may kumalat na text na nagpunta daw ako doon, kinunan ko ng salaysay si Caramel. At the next day, October 19 gabi, dumating si VP Sara. Pero yung October 19, hindi na po siya inarap ni Caramel. May mga personalidad din po na malapit sa office ni VP Sara, connected na talagang kinakausap siya at gustong pag-usapan na lang ayusin yung problema. Dito rin po sa salaysay na sasagot sa tanong ni Ms. Maan Macapagal ay binanggit yung mga sinambit na yan ni Attorney Palad
kung totoo po yung sinasabi ngayon na yan ni Ramil Madriaga, hindi maikakaila na meron talagang ugnayan ang Vice Presidente dito kay Ramil Madriaga. Bagamat sa mga supporter ng mga Duterte, itinatanggi nila yan. Hindi kilala yan. Nitong si Sara Duterte, even itong si Harry Roque, pinapalabas niya na hindi magkakilala ang dalawa. Pero mahirap kasing pabulaanan, mga tol, ang mga ebidensya na once na i-post nitong si Ramil Madriaga sa kanyang Facebook page na ngayon po ay deactivated na. Isa sa pinaka magpapatunay na talagang mahalaga ang tao na ito, si Ramil Madriaga kay Sara Duterte, ay ang email letter of invitation sent by Office of the Vice President kay Ramil Madriaga for him to attend ng kanyang inaugurasyon noong June 19, 2025 sa City of Davao. Siyempre, nandun din yung mga photograph na nitong si Ramil Madriaga with his group, ISIP, Inday Sara is my president, no? Kasi siya ang tumatayong convenor and founder ng nabanggit po na grupo. Mahirap talagang itanggi yun, lalong-lalo na yung kanilang komunikasyon na naka-screenshot. Kung hindi ako nagkakamali, Zoom yon o kaya Viber, ano? Makikita po doon na sinabi pa nga nitong si Ramil Madriaga na hindi niya magagawang bumoto kung hindi niya makikita ang kanyang pangalan ni Sara Duterte sa balota bilang kandidato sa national election. Okay, tuloy po tayo dito. Yun po dito ni Caramil na yung kanyang may mga pictures daw po siya ng deliveries ng mga pera, pick up, drop off, na nasa kanyang mobile phone, pati yung mga mission order niya na nakasave sa kanyang 3 cellphone na nasa custody ng court. So we will be asking the help ng ombudsman, ng NBI specifically, i-forensic na yan. Makita natin yung mga sinasabing pictures na kung saan siya nag-iiwan ng pera, kung saan niya pinipick up ang pera, malaman na natin yung katotohanan doon sa sinasabi niya doon sa kanyang affidavit. And ang isa pong mabigat na aligasyon dito, doon sa affidavit niya, is that doon sa kanyang efforts na pagtulong sa magsasaka, Ito na. pumasok siya doon sa lote na binakuran ng Bianchang. Ito na. Kung paano nagsasanga-sanga ang ugnayan, Duterte, Roque, Ramil Madriaga, mga magsasaka po natin kababayan, diyan po sa Bataan. Tuloy po tayo sa pakikinig. At habang papasok sila doon sa lote, hinarang daw sila ng mga security guard na Pilipino. And nung tinanong ko po yung isa sa farmers, ang sinabi niya, sigurado kung Pilipino yan kasi naka-all blue. Yung typical na security guard uniform. And maya-maya at ang sabi nila is, saan kayo pupunta? Kinuha yung ID nila, Caramil at yung farmer. At nung magsabi yung abogado nila na mga kliyente ko to, titingnan nila yung lupa, pinapasok sila. Pero maya-maya, lumapit daw or nakita nila, naglabasan sa tent, around 10 or more Chinese-looking person na naka-uniforme, nakapatig at may mahabang mga armas. Grabe ito, mga tol. Hindi ka tanggap-tanggap ito kasi soberanya na po ng Pilipinas ang pag-uusapan natin dito. Bakit may mga ganong personalidad, di umano'y Chinese, mga sundalong Chinese, ang nandoon sa Bataan, sa area na sinasabing ni land grab, di umano nitong si Harry Roque? Anong meron? Bakit hindi yun na-monitor ng ating intelligence community? Maraming mga lapses dito kung totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga, mga tol, ha? Kanina, BJMP pinag-uusapan natin. Dito, ang ating National Intelligence Coordinating Agency, di ba? NICA. Primarily kasi sila dapat yung nakakaalam ng mga ganitong aspeto. Dahil ang malalagay sa alanganin dito, yung soberanya na ng bansa. Walang sino mang mga sundalo na nagmula sa ibang bansa, Chinese man yan o ibang lahi, ang naririto sa Pilipinas, maliban na lamang kung meron silang pahintulot sa ating gobyerno. Ito, sa alegasyon ni Ramil Madriaga, kung totoo po ito, panghihimasok po ito sa soberanya ng bansa. Isang seryosong threat
Ika nga, clear and present danger po ito kung totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga. Kaya dapat maimbestigahan po ito ng Office of the Ombudsman. Nung pinadescribe kung gaano karami, basta hindi bababa sa 10, attorney, hinarang kami ng mga Chinese na yon doon sa tent. So, si Caramil nakita pa ng isang farmer na humarang talaga sa kanila. So, mabigat na implication po ito kasi may issue ho ng usapin dito yung seguridad. Ang plano ho talaga daw gawin dun sa lote na ng mga farmers. Ang farmers po rito around 75 families. Ang area affected is around 400 hectares po. 421 hectares, tabi po ng dagat, paakyat ng bundok. Ang gagawin daw dito is Pogo Township, Marina Yacht Club. Kung natatandaan niyo yung post si Pebbles Talaquera, shinare niya yung photograph video ng lugar na yan. Napakaganda mga tol. Napakaganda. Kaya talagang pag-iinteresan ng mga negosyante. Maaring i-develop nila para po sa turismo, pero dito sa kinukwento ni Atty. Palad, para daw po sa Pogo. Ewan natin kung totoo yan ha. Again ha, pahayag lamang yan ni Ramil Madriaga. Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero nire-reaction na natin para paano, kahit paano, umingay. Baka mapansin ng ating gobyerno, magkaroon ng mas malalim na investigasyon at malaman ang katotohanan sa likod po ng mga statement na yan ni Ramil Madriaga. Ng mga Pogo. Pero hindi na ho ito natuloy. Sinimulan ho nilang gumawa ng kalsada pero hindi na natuloy mula nung umalis na si Harry Roque at nagpunta sa the Netherlands. Sa ngayon po, yung land po hindi na na-develop. Sira-sira po yung mga hinukay ng mga bulldozer doon. Pag umuulan daw, bumaba, nakakalat at napakahirap po maglakad. Maputik po. So yung security aspect ko nito mabigat. Kaya gusto namin makuha yung mobile phone niya. Ang sabi ni Caramil na-picturean daw niya no nasa taas siya ng bundok yung mga Chinese military na naka-uniforme talaga ng patig at maraming bangka doon sa lote na yon sa isang cove, no? Kasi po maganda ho yung location ng Lucky Beach, no? L-A-Q-U-E. Lucky Beach, doon po dyan nakita yung mga maraming bangka at maraming sundalo. Sabi niya nga, numbering less than 100 na mga Chinese, mga PLA, no? Mare-recall nyo din po sa mga noong nakaraang taon may mga nahuling mga undocumented Chinese person doon sa mga dredging, sa mga barko po na nag-engage sa dredging at may nakuha na ring uniforme na belonging identified sa PLA po. So, sa ngayon po, ang gusto naming umusad at nagpapasalamat kami sa bagong leadership ng Ombudsman, yung kaso pong isinampa ng mga magsasaka laban kay Atty. Harry Roque, kay Myla at iba pang opisyal ng mga kumpanya, gumagalaw na po. Ipinail po ito noong January 2023, natulog po ito sa Ombudsman. Lately po, naglabas na ng subpoena at inire-require na yung mga magsasaka na mag-submit ng mga title at ng mga document. By the way, bago tayo magkalimutan separate case po itong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yung unang kaso ni Harry Roque, actually, mas nauna pa nga pala ito pero mas nag-prosper yung ikalawang kaso qualified human trafficking, no? At doon meron pong warrant of arrest si Harry Roque kaya basically fugitive from justice po ito. Kahit pangatwiranan niya na hindi siya fugitive from justice, no other than the Supreme Court declared na siya ay fugitive from justice na, no? Or referring to those person na merong kaso pero hindi po binibigay yung kanilang kustodiya sa batas. Isa po doon si Harry Roque. Kasama rin syempre, on the other hand, si Saldico. Si Harry Roque, by the way, ay wala na po sa Netherlands. No? Ayon sa mga nakikita po natin ng mga impormasyon sa internet at ibinabahaging impormasyon ng mga manunood sa kanilang sinusubaybayang mga vlogger, nakita ko ito kay Atty. Rene Bueno, senior ng kanyang manunood, na si Harry Roque po ay nasa Vienna, Austria na. Ang ibig bang sabihin noon, I'm not sure, denied na ba yung aplikasyon niya for asylum doon sa Netherlands, kaya ngayon, doon po siya ibinato sa Vienna, Austria. At tingin ko, doon na lang maglalagi itong si Harry Roque dahil undocumented alien na po ito mga tol. Dahil ang kanyang pasaporte ay
kanselado na po, no? Ngayon, humihingi siya ng judicial relief by filing motion for reconsideration. Sinasabi nga ng Korte Suprema sa kanilang naging kautusan, kapag ka ikaw ay fugitive from justice, hindi ka pwedeng mag-avail ng judicial relief na yan hanggat hindi mo isinusuko ang iyong sarili sa kustodiya ng batas o korte po natin. Kaya malabo na pong mangyari na si Harry Roque, we are hoping na ganun nga, na makapag-travel po ito from one country to another. Kaya baka naman, ang Vienna, Austria, kapag kakumpirmado na talaga yung Interpol red notice nitong si Harry Roque, ulihin nyo na po para madala na po rito sa Pilipinas at mapanagot na sa mga ibinibintang po sa kanya. Sa parte naman ni Harry Roque, para malinis niya na rin yung kanyang pangalan. Kasi alam nyo mga tol, kung talagang wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot eh. Tingnan nyo sina Leila de Lima, sina dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi nila noon na wala silang kasalanan. Hinarap nila. Ano ang nangyari? Parehas po silang napawalang sala doon po sa mga ibinibintang ng Duterte administration sa kanila. Kung sa paniniwala mo, Harry Roque, wala kang kasalanan, ganun din ang mangyayari sa iyo. Sabi mo, ginagawan ka lang ng kwento, pamumuliti ka lamang ang mga kasong ito. Eventually, makakalaya ka, mapapawalang sala ka kung talagang wala kang kasalanan, Harry Roque. Na nag-cause ng cancellation ng kanilang mga titulo, yung iba ho, inuulugan na nila to 20 years. Suddenly, pagising nila, binubuldozer na yung lupa, binabakuran na nang hindi daw nila alam. May mga kwentong patay na nakapagbenta, may mga kwento kung pineki ang mga pirma. Meron naman pong pinapirma sa acknowledgement receipt nakatanggap ng Patay na, nakakapagbenta pa, pinipeki ang mga pirma. Ang lupit naman talaga. Kung totoo 300,000, 400, biglang nagkaroon ng deed of sale. So, mabigat po yung allegation dito ng falsification. Ang kaso pong sinampas sa ombudsman is falsification of private document, Article 171 in relation to 172 of the Revised Penal Code, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Abuse of Authority, etc. Nakapending po siya sa ombudsman ngayon. Against Harry Roque. Oo, mababanggit dito yan na pati yung lawyer nung mga magsasaka pinatay in ambush. May mga magsasaka din na hinaras. I do not know kung may pinatay. Tuloy natin, mababanggit naman ni Attorney Pala dito yan. The wife and other officers po ng mga kumpanya na siya nang nagmay-ari ngayon. So, humihingi po kami ng tulong through this press con po kay Senator Kiko Pangilinan as chairman ng Committee ng Food and Agriculture na paki-assistihan po yung mga farmers natin na nawala ng mga lupain, numbering 400 hectares po. May mga rice land po ito doon. Hirap na hirap po sa panggastos kahit napapunta sa Maynila, kailangan mo pampadala ng pera pamasahe sa bus. And sana po matinig ni Senator Kiko ito at matulungan po yung mga magsasaka na mabawi yung mga lupain po nila. Bumangit yung audio, pasensya na kayo sa kanila Yung pinapanggit po ni Madriaga na yung PEDSA pumunta si VP Sara dun sa, tama ba, sa BPNP, dun sa kulungan. Mga kailan ho ito nagsimula magpunta at ano yung pinaka-intention, bakit niya pinakausap ito si Madriaga? Yung pangalawang visit ang tayo kung i-confirm yung date base doon sa kumalat na text na pagbisita. The day after nag-bisita ko, which is October 19. May kumalat na text message from certain personnel ng DJMP na dumalaw dito sa Attorney Pala October 18. The next day, si VP Sara naman gabi dumalaw. Yung first visit ko, hindi ko ma-recall yung exact date and time. Kasi nung tinatanong, baka nagpanik na. Spekulasyon ko lang ito Baka nagpanik na kasi pumunta yung abogado tapos inalam yung mga sitwasyon. Gumawa ng pahayag si Ramil Madriaga na eventually naging affidavit niya dated November 29. Alam niyo itong si Sara Duterte, yung mga ganitong kilos parang biglaan para sa kanya yan Kung matatandaan niyo, 'di ba nung kinulong si Attorney Lopez, Zulaika Lopez, yung kanyang chief of staff, sa Office of the Vice President and ito rin yata yung administrative officer niya sa City of
Davao nung siya'y mayor pa. Parang nagpanic si